Karakus, nasa labas ako ngayon, hinihintay ang mga kaibigan ko. Anyway, may follower tayong nagtanong. Sabi niya, Ate Marge, ang sarap ng sweet and sour fish nyo. Sarap na sarap ang mga bisita ko, lalo na ang afritada at iba pang menu. Ang dami pa nilang takeout. Pwede mo ba akong turuan kung paano i-prepare? Kahit yung sweet and sour fish lang muna. Okay lang ba? From Gemini 202, basta syempre customer at certified Karakus, walang problema. Bibigyan kita ng idea kung paano pa sasarapin ang lulutuin mong sweet and sour fish at para mapaparami ang kain ng family mo. O ano, handa ka na ba? Let's go! Sige at excited na ako. Ito ang ating mga pangunahing sangkap. Kumuha ka na ng listahan, 16 na ons ng soulfish fillet na na-defrost. Kung ito ay nagyelo noon at pinutol sa 1 pulgadang lapad na piraso, 2 teaspoon na asi, 2 ons ng pinya ito ay pinutol sa malalaking piraso, 2 onsang sibuyas na pinutol sa mga tatsulok, o kung di mo kaya kahit pa square na lang, 2 ons ng red bell pepper, 12 ons ng oil ng mais. Ito para sa pagprito, 1 teaspoon cooking oil para sa pagtatapos. At ito naman ang mga sangkap ng batter, 3 kutsara ng all-purpose flour, 1 kutsara ng cornstarch, 0.50 teaspoon ng baking powder, 0.50 teaspoon ng asin, 4.5 kutsara malamig na tubig at 1 teaspoon oil. At ito naman ang ating sangkap ng sausawan, 3 kutsara ng rice wine vinegar, 4 kutsara ng ketchup, 6 na kutsara ng asukal, 2 kutsara ng tubig, at ito naman ang mga sangkap ng slurry, 1 kutsara ng asukal para sa salsang niluluto, 1 kutsarita ng potato starch, 1 kutsara ng tubig, at ito naman ang mga sangkap ng marinade, 1 kutsara ng cornstarch, 0.33 kutsarita ng puting paminta, at 1 yolk ng itlog. Tara, magluto na tayo. Ang unang hakbang, ihanda ang isda. Putulin ang buntot ng isda na 16 na ons. Pagkatapos, sundan ang hibla at hatiin ang natitirang filet sa 4 na 2-inch na piraso. I-slice ang bawat piraso ng pahilis sa hibla sa 4 na 1-inch na piraso. Ilagay ang isda sa isang mangkok, idagdag ang asin, 2 teaspoon, dahan-dahang ihalo at itabi. Pangalawang hakbang, ihanda ang pinya at gulay. Putulin ang pinya 2 ons sa malalaking piraso. Putulin ang sibuyas 2 ons sa mga triangular na piraso. Putulin ang pulang bell pepper 2 ons sa mga triangular na piraso. So ngayon, mga Karakus, ihahanda natin ang batter. Sa isang mangkok, idagdag ang all-purpose flour, 3 kutsara, cornstarch, 1 kutsara, baking powder, 0.50 kutsarita, asin, 0.50 kutsarita, at malamig na tubig, 4.5 kutsara. Haluin ng mabuti. Kapag tama na ang consistency, idagdag ang oil, 1 kutsarita, at haluin muli. Tip ko lang, gumagamit ako ng malamig na tubig para sa batter kapag mainit ang panahon para hindi agad ma-activate ang baking powder. Kung malamig naman, pwede kang gumamit ng tubig na nasa room temperature. Ito na, ang susunod nating gagawin ay para sa sauce at slurry. Ngayon, gagawa tayo ng sauce. Sa maliit na bowl, idagdag ang rice wine vinegar, 3 kutsara, ketchup, 4 kutsara, asukal, 6 kutsara, at tubig, 2 kutsara. Haluin ng mabuti. Para sa slurry, pagsamahin ang potato starch, 1 kutsarita, at tubig, 1 kutsara, at haluin hanggang matunaw ang starch. Dito naman tayo, ipiprito natin ang isda at mga gulay, painitin ang kawali sa mataas na apoy. Kapag nagsimula ng maging puti at umuusok ang gitna ng kawali, ibuhos ang oil, 12 ons, sa kawali. Habang naghihintay na umabot ang langis sa 330 badago, idagdag ang marinado na isda sa batter. Haluhin ang isda at batter gamit ang kamay para matakpan ang bawat piraso. Kapag mainit na ang oil, bawasan ang init sa mababa at dahan-dahang ibaba ang isda sa kawali, isa-isa. Tip ko lang, kung wala kang thermometer, maaari mong subukan kung sapat na ang init ng oil sa pamamagitan ng iyong dila. Ay di pala, joke lang. Ang gawin mo, maglagay ng kaunting butter. Kung ito ay magsisimulang magbula at magprito, ibig sabihin, pwede na ilagay. Iprito ang isda sa katamtamang init hanggang lumutang at maging kulay kayumanggi, mga 3 hanggang 4 na minuto. Gamitin ang mga chopstick upang maingat na paghiwalayin ang mga piraso na magkakadikit. Gamitin ang spider strainer upang alisin ang piniritong isda mula sa wok. Kung mas maliit ang iyong kawali, magprito sa batch at ulitin ang parehong mga hakbang hanggang sa maluto mo ang lahat ng isda. Itaas ang init sa mataas upang dalhin ang langis sa temp na 390 degrees.
Kapag umabot na ito sa temperatura, ibaba ang isda sa kawali at iprito hanggang gintong kayumanggi, mga 30 hanggang 40 segundo. I-off ang stove, gamitin ang spider strainer upang alisin ang isda na nagpapahintulot sa sobrang oil na mabuhos pabalik sa wok. Ilagay ang isda sa isang plato na may malinis tuwalya. Agad na ilipat ang sibuyas at pulang bell pepper sa spider at ibaba sa mainit na langis. Iprito ng mabilis na 25 segundo, pagkatapos ay alisin mula sa oil at itabi. Ilagay ang natirang oil sa isang lalagyan na hindi tinatablan ng init at gamitin ito sa pagluluto ng iba pang mga putahe. Gumamit ng malinis na papel na tuwalya upang punasan ang kawali at alisin ang anumang maliliit na pritong piraso. Susunod, tapusin natin ang ulam. Ilagay ang matamis at maasim na sarsa sa kawali at itakda ang init sa medium-low. Magdagdag ng kaunting tubig dito upang hugasan ang sarsa mula sa mangkok at ibuhos ito sa kawali. Kapag nagsimulang kumulo ang sarsa, haluin at tikman ito, bawasan ang init sa low, at ayusin ang lasa kung kinakailangan. Tansyahin mo ang tamis, maaring magdagdag ng higit pang asukal, 1 kutsara. Dito, haluin ang mangkok ng slurry. Habang nasa mababang init, dahan-dahang ibuhos ang kalahati ng slurry sa kawali habang patuloy na hinahalo ang sarsa. Teka lang, nasusundan niyo ba ako? Baka mamaya niyan tulog na kayo dyan at nagsasalita ako mag-isa dito. Tagal pa kasi ng mga kasama ko. Sige, tuloy natin. Idagdag ang mga gulay at pinya. Itaas ang apoy sa mataas at igisa. Sa puntong ito, maaaring hindi pa sapat ang sarsa kaya magdagdag ng higit pang slurry kung kinakailangan. Patayin ang apoy, idagdag ang oil, 1 kutsarita, para sa kumintab. Idagdag ang isda at haluin upang matakpan ang lahat ng piraso ng sarsa. Ready to serve na. I hope na nakuha at nasundan nyo ang recipe natin ngayon, lalong-lalo na kay Ma'am Gemini 202. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa Rocco's Grill House. Kung nagustuhan nyo ang video, baka naman makahingi ng like at follow dyan. Pa-share na rin para marami pa tayong video na gagawin. Ingat kayo lagi. And may God bless us always. Ingat!